Dito na tayo sa part 2 mga boss, ano? Ang problema nga nito is nag-overflow. At ito na mga boss, yung float nilagay ko na. Syempre dapat nakalagay din yung shafting niyan. Yan yung dahilan mga boss, itong float niya kaya nagkaroon ng overflow. Nakita nyo naman kanina nung kinalas ko itong upper body ng carburetor niya, 'di ba? Itong float nakaangat siya. Pag ganun mga boss, mag-overflow talaga. Nakita nyo naman ginawa ko sa float, 'di ba? Ni-level ko lang siya. At ito na mga boss, itong bulitas niya, ilalagay ko na yan dito sa pump jet niya. Tapos, isusunod ko ng ilagay dyan is itong weights niya. Ayan mga boss, yung pinakita ko. Tapos, isunod ko dyan yung air fuel mixture niya mga boss. Ayan, may kasamang spring yan mga boss ha, itong air fuel mixture niya. Dahil okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong gasket niya, pati yung plunger at yung spring, huwag yung kalimutan. Tapos, pwede mo nang ilagay ngayon itong carburetor upper body mo. Siguraduhin mo lang na lapat na yan bago ka maglagay ng mga screw para hindi ka makalustred. Meron lang naman diyang 5 bolt screw mga boss. Gagamit ka ng Phillips screw, tsaka mo siya higpitan ng maayos. Alam nyo mga boss, para hindi kayo mahirapan kung kayo yung gagawa ng carburetor nyo, yung tinanggal nyo dito sa ibabaw, ihiwalay nyo siya. Tapos yung tinanggal nyo naman sa loob, ihiwalay nyo rin. Sa ganoong paraan ako nagsimula mga boss, kaya medyo natuto ako. At saka hindi ka naman gaanong kakabahan mga boss dahil sa'yo naman itong sasakyan, kahit magkamali ka, walang problema. At dahil mahigpit na itong mga screw niya mga boss, dito naman ako sa pump lever niya. Meron niyang bolt na number 12. Ayan mga boss yung nilalagay ko. After ko may pakapit sa thread yan, hinigpitan ko na yan mga boss ang box ring sa number 12. At ito na mga boss, kung makikita nyo, okay na itong carburetor niya. Pwede ko na ngayon ilagay yan sa sasakyan ni customer. Bago nyo ilagay itong carburetor mga boss, kung kayo yung gagawa, lagyan nyo muna ng shellac dito sa intake manifold niya. Tapos, lagyan nyo siya ngayon ng gasket. Tapos, yung fibra niya, ilagay nyo na. At syempre, yung isa pang gasket. Take note lang mga boss, yung fibra, yung gasket, nilagyan ko yan ng shellac gasket. Pinahiran ko yan, kaya nga ako mapapansin nyo, medyo umitim siya. At nakita nyo naman mga boss, na ipatong ko na itong carburetor niya dito sa intake manifold. Meron niyang 4 na bolt na ilalagay ka. Siguraduhin yung naipakapit nyo sa thread, itong mga bolt niya, bago nyo i-final yung higpit para hindi kayo makalustred. At i-check nyo maigi itong carburetor nyo kung lapat na lapat siya dito sa intake manifold. At kung sa palagay nyo talagang okay na siya, lapat na, o i-final mo na yung higpit mga boss, gamit ka ng socket wrench sa number 12. Huwag naman sobra-sobra sa higpit mga boss, baka mabasag naman dyan yung fibra. Dapat yung alalay lang, mararamdaman mo naman yan pag bahigpit na eh. Matigas na pihitin ang mga bolt nyan. At dito naman ako ngayon sa gas inlet niya. Meron niyang banjo bolt na number 17. Higpitan niyo siya ng maayos. Kailangan wala siyang leak para hindi kayo magkaroon ng problema. At pag okay na yung pagkakahigpit, pwede mo na ngayon ilagay itong inlet hose mo. Higpitan mo ng maayos yung clamp niyan dahil yan yung nagsusupply ng gas. At ito namang kulay puti na wire sa solenoid ng carburetor yan mga boss, dinuktong ko na. Tapos kung makikita nyo yung isang vacuum hose, nilagay ko na rin yan. At dahil okay na ito mga boss, pwede ko nang i-start itong makina. Wala pang gas yan mga boss, kaya gagasan ko muna. Isang pindot lang naman. Dahil nga sa umandar na yan, ang una kong i-adjust dyan mga boss is itong air fuel mixture niya. Gumamit ka dyan ng flat screw na maliit. Pag ako nag-a-adjust mga boss, sinasarado ko muna itong air fuel mixture niya. Pipihitin ko yan pa kanan. Tapos mapapansin nyo yung makina, manginginig yan. Na kung sa palagay mo, mamamatay na itong makina, buksan mo ngayon itong air fuel mixture mo. Pakaliwa naman ang pihit. Na habang iniikot mo pakaliwa itong air fuel mixture, dapat pinapakiramdaman mo itong makina kung saan siya tumitining ng andar. Doon ka ngayon titigil ng pagpihit. Narinig yung mga boss si customer, isang buwan daw na hindi umandar itong sasakyan niya. Switch off ko itong makina. Tapos start ko ulit yan para malaman ko kung okay naman yung starting nito. Third starting. Yun lang, hard starting. I-check ko muna yung kuryente niya mga boss. Pwede kasing mahina yung kuryente kaya hard starting siya. Kaya bunutin ko itong high tension wire, itutok ko yan sa body ground niya. Pero wag nyo siyang idikit pag i-start nyo. Para makita nyo yung lalabas na kuryente kung malakas o mahina. I-start ko na ito mga boss. Mahina.
Okay naman yung kuryente na lumalabas eh. Pa-start ko siya ulit. Pero pag nagloko pa rin, mag-a-adjust ako niyan sa contact point. Dahil nga sabi ni customer, bago lang daw yung contact point nito. Kaya testingin ko ulit. Start itong makina. Wala naman akong maramdamang para dito sa carburetor niya. Switch off ko itong makina. Tapos, start ko ulit yan. Napansin nyo, nagre-redondo biglang nag-start. Sa experience ko mga boss, pag ganyan, dikit ang contact point. Hindi, ilaw talaga tol. Tignan ko yung contact point niya. Ilaw po? Oo. Sabi nga ni customer, bago lang daw yung contact point nito, kalalagay lang. Yun nga, yung huling gumawa sa kanya. Pero ganun pa man, i-check ko pa rin yan. Tingnan nga natin mga boss, i-close up ko. Aba, puting-puti nga, bago pa nga. Kaya lang, bago ka mag-adjust, dapat yung cam ng distributor at yung rubbing block ng contact point, magkatapat yun. Kaya pinitik ko ng start yan. At kung makikita nyo mga boss na tsambahan ko, nagkatapat yung cam at yung rubbing block ng contact point. At sinipat ko nga yung gap ng contact point mga boss, medyo dikit siya. Pag ganyan mga boss, gamit ka ng Phillips screw. Luwagan mo yung dalawang screw niya. Ayan yung sa taas, isa. Luluwagan ko yan, ano? Ganon din itong isang screw sa baba. Luwagan mo rin yan. Pag maluwag na, gamit ka ng flat screw. Mapapansin mo yung contact point, may gatla siya. At kung mapapansin mo, parang may pointer, di ba? Kalso mo dun itong flat screw mo, tsaka mo ngayong pihitin pa kanan para itong contact point bumuka. Sa pag-ikot pa kanan nitong flat screw mo mga boss, dahan-dahan lang. Kasi pag lumiit at lumaki yung gap ng contact point, parehas hard starting yan. Kaya ang ginawa ko dyan, ibinuka ko lang yan ng kaunti. At dahil okay na, hihigpitan ko na ulit yung dalawang screw niya dito sa contact point. At pag okay na yung pagkakahigpit mo sa dalawang screw dito sa contact point, pwede ko na ngayon ilagay itong rotor niya. Tapos i-on ko itong susi sa makina para malaman ko kung may kuryenteng lalabas. At makikita nyo, di ba? Nag-spark. Ibig sabihin mga boss, good na yan. Pwede ko nang ibalik itong distributor cap niya. May clip yan mga boss, dalawa. Ikalawik nyo lang dito sa distributor cap. Tapos start na itong makina. I-switch off ko itong makina mga boss, tapos i-start ko rin yan. O diba, okay na siya. Hindi po yung contact point eh. Try natin, baka mamaya bibiro lang yun. Uy! Kumbinsi! Ay! Nakita nyo mga boss, okay na itong sasakyan ni customer. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.